Rooted in God's plan. Marami po sa atin, sino po dito may mga plano sa buhay? Taas nga po yung kanang kamay. Okay. Okay, yung mga hindi nagtaas, walang plano. Ha? Okay, kasi meron pong tatlong klase ng plano po ang tao o sa mundo na ginagalawan natin. So number 1, this is what we call no plan. Anong plano yun, Pastor? Wala. May ganun ba kayo? May kilala ba kayong ganun tao? Anong plano mo? Wala. Yan. May plano ka ba? Wala. Next week, may plano ka ba? Wala. Next month, may plano ka? O next year, baka may plano ka na next year. Anong sagot? May kilala ba kayong ganun? Last night, when I was reading this, and I was retyping it, nagtanong yung anak ko, sabi niya, Daddy, meron bang ganung tao? Walang plano. Oo, anak, the Lord reminded me, meron pala sa Bible na ganun, yung walang plano. Hindi lang pala basta nagpaplano ang tao para sa sarili o kung ano-anong plano, meron palang taong walang plano. Okay, papaalala ko sa iyo, sino makakahula? +5 sa langit. Sinong gustong humula? Sino sa Bible yung kwento ni Jesus na walang plano sa buhay? Sino gustong humula? Okay, naalala niyo po yung tatlong servant na pinagkatiwalaan nung amo. Kwento ni Jesus, sabi niya, umalis yung amo, tapos may pinagkatiwalaan na tatlong servant, tinawag niya yung isa 5, ang pinagkatiwala na gold talents, yung isa ay 2, yung isa pinagkatiwala ng isa. Yung unang 2, maganda yung plano nila. Sabi nila, agad silang umalis at nangalakal na doble nila lahat ng pinagkatiwala sa kanila. Anong ginawa nung pinagkatiwalaan ng isa? Pastor, may plano pa din. Binaon niya yung pinagkatiwala sa kanya. So ano ibig sabihin nun? Hinintay nga lang yung among bumalik at nung pagbalik ng amo, magbibigay sulit sila. Ang sabi ng amo, asaan na? Pagbigay sulit na kayo, nasaan na yung mga pinagkatiwala ko sa inyo? Sabi ng 5 at 2, eto na po yung puhunan na pinagkatiwala. Eto po yung kinita. Binigay nila lahat sa amo. Ano sabi ng amo? Mabuti, tapat, at mabuting lingkod. Hali kayo, pagkakatiwalaan ko kayo ng mas higit pa, ng mas malaki. Diyan sa ano yung ginawa po nung isa? Sabi niya, anong ginawa mo? Ano sagot niya? Wala. Hindi, binaon ko po kasi kilala ko po kayo. Alam ko pong ganito kayo, ganyan. Marami siyang excuses. Pero madaling salita, wala siyang ginawa. Okay, may tanong po ako. May gusto po bang ipagawa si Lord sa atin? Okay, ang problem, may mga tao na akala nila kaya sila pinagkatiwalaan ng buhay para walang gawin. Katulad ng pangatlong servant. Kaya, ito po yung isang klase ng plano ng tao. No plan. Mag-ingat kayo na hindi tayo mahulog sa ganitong klaseng buhay. Yung walang plano. Yung pag tinanong, kaya po yung sino mga single dito? Mga babae, taas kain kamay mga single. Ay, wala na single. Nasa couples na tayo lahat. Okay, mamaya, pag kayong mga single nagpaligaw, ang una yung tanong doon sa manliligaw sa inyo, may plano ka ba? Every time you talk to somebody, a wise person in the book of Proverbs, laging may plano. Mga may asawa po, alam nyo, isa po ito sa sasakit ng ulo ng mga asawang babae, yung lalaking walang plano. Pag tinanong, kaya nga yung mga babae, anong gusto mong, diba tatanungin niyo po yung mga asawa niyo, anong gusto mong ulam? Diba pinagpaplano niyo yung asawa niyo? Pag siya, bahala ka na. So pinaisip sa'yo lahat. O saan mo gusto pumunta? Bahala ka, pinaisip sa'yo lahat. Kaya mga babae ngayon, sakit ng ulo kasi sa kanya lahat magpaplano. Yung lalaki, ayaw nang magplano. Kaya yung mga single, warning. Bago kayo magpakasal, ang hanapin niyo, lalaking may. Okay, tanungin nyo na rin. Wala pa naman, pero ganitong tanong. Ilan ang plano mong anak? Anong plano mo sa panganay, sa pangalawa, pangatlo? Alam nyo, praise the Lord, kasi ang aking asawa po, lagi ako tinatanong niya ako, nire-remind niya ako na dapat may plano po ako sa. And the Lord reminded me. Kasi ang hirap po, kapag halimbawa, kasal na kayo, doon mo nalaman, ay wala palang plano. And then, everything else falls. Bakit? Gagayahin yun ng mga anak natin. Yung mga anak natin, hindi rin magpaplano sa buhay. And what happens? Pag wala pong plano ang isang tao, may magpaplano para sa kanila.
O yung pangalawa, ano po yung pangalawa? Ito sabi nung anak ko, kasi binabasa ko, Daddy, ano yan? Ito sabi niya, marami yan, Daddy ah. Ano yung pangalawa? Own plan. Yan, okay. Ano yung own plan? Yan, pinakamadali po yan. Ano yung own plan? Yan po yung para sa sarili lang ang ginagawa. Pakibalik nga po yung verse para sa no plan. Tingnan niyo po yung verse sa no plan. Meron po mga taong wala talagang plano. Some people are too lazy to take care of themselves. Grabe. Pati sarili, tinakatamarang alagaan. Tingnan niyo po kung gaano katamaad, kung gaano walang plano. They will not even lift the food from their plate to their... Grabe, kaya naman kumain mag-isa pero hindi nila gagawin kasi wala talagang plano. Parang sa sobrang tamad dahil wala talagang planong mabuhay, wala talagang planong move forward, parang hirap na hirap bumuhat ng pagkain at ipasok sa bibig at gusto may magsusubo pa sa kanya. Hindi yan ang nais ng Panginoon kasi everyone has a design. Kung ang disenyo mo ay maging display, yun ka, picture ka lang. Pero hindi ka naman picture lang. Mahilig ka lang mag-picture pero hindi ka picture. Tao ka. Nagdapat ay gumagalaw at may ginagawa. Kaya lang yung number 2 naman, kadalasan, ito yung maraming nakahulugan din ng mga tao. Yung own plan. Okay. Para sa sarili lang ang ginagawa. Okay. Ito po is dangerous in a point na nagiging selfish na ang isang tao. Kasi pag nagplano, marami. Pag tinanong mo, may plano ka? Oo, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Ang dami talaga. Pag tinanong mo, ano yung mga plano mo? Kaya niya talagang sabihin. Ang problema, lahat ng plano niya para sa kanya. To satisfy the desire of the flesh, yung para maging masaya, para happy ako, para sa buhay ko. Hindi pa para ma-enjoy ko lahat ng pinaghihirapan ko. Ganyan mag-isip yung mga own plans. Ay, hindi, kasi gusto ko ng ganito. Dapat marating ko to. Dapat mapuntahan ko ito. It is very dangerous because it always leads to selfishness. It always leads to pride. Ito po yung dahil nagpaplano ka lang para sa sarili mo, wala kang ibang ginawa. Yes, umaasenso, umaangat, umuusad, pero pag tinanong mo, yung plano niya pag nakita mo, para lahat sa sarili. Hindi, Pastor, para sa pamilya ko. Oo, satisfaction mo pa rin na umangat yung pamilya mo. Oo, satisfaction mo pa rin na makuha yung mga bagay na ito, pero hindi talaga yung pangatlo at pinakamagandang plano. Ano muna yung verse dito? Proverbs 19 verse 21. People might make many plans. God in His Word reminds us na ang tao daw pwede talagang gumawa ng maraming plano. Okay, sino po ditong maraming plano? Hallelujah. Sino mo yung katabi mo, sabihin mo, ang dami mong plano sa buhay. Minsan sa sobrang dami ng plano, hindi na alam kung anong uunahin. Sa dami ng plano, hindi na natatapos. Sa dami ng plano, hindi na alam kung ano talaga yung bubuin. Listen, my brothers and sisters, dapat, sabi dyan, but what the Lord says is what will happen. So, ibig sabihin, parang ganito po, kahit marami ka palang plano sa buhay, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, hindi po masamang magplano, pero dapat alam mo ang prinsipyo ng Diyos. Kahit anong planuhin mo, plano pa rin ni Lord ang masusunod. Here's the rule, ano? Kung sino yung mas may boses, siya yung nasusunod. Hello? Kung sino yung mas maraming say, siya yung... Kung sino yung mas may authority sa salita, siya yung... That is why God's word should be your authority. Kaya lang sa bahay, sinong authority? Mom's word, di ba? Yung babae. Kaya sabi, mga nanay po. Kasi pag nasunod kung ano yung sinasabi, yun ang nasusunod. But here's the thing. Sa'yo, kahit sinong magsalita, may isang boses na malakas sa'yo. Kaninong boses yon? Yung boses mo. Kaya yung boses mo, yung word mo, ang lagi mong authority. Kaya pansinin mo ang sabi na, halimbawa, bigyan ko po example. Sabi ng word, patawarin mo ang mga nagkakasala sa'yo.
Anong sabi ng word mo? Ayaw ko. Di ba? Saka na. Pag bumait siya o pag kinuha na siya ni Lord, doon ko patatawarin. May word ka pa rin sa sarili mo. Kasi yun ang authority mo, yun ang mas malakas sa'yo, kasi yun ang sinasabi ng utak mo. So you see the problem now, many people might make many plans. Sa dami nating plano, we forget the greatest plan of all. And what is that? The number 3, the third one? Ano yun? Alam niyo na to. God's plan. Kaya yung title po natin, Be Rooted in God's Plan. Kasi pwedeng nakaroot ka na wala kang plano, pwedeng nakaroot ka sa sarili mong plano, pero ang gusto ni Lord, nakaroot ka sa plano niya. Okay, so by the way, bago po natin ituloy po itong God's plan, may example po tayo sa own plan sa Bible. Yung pinakasikat po, yung kinain ng balye ng isda. Hindi yung kumain ng isda, yung kinain ng isda. Okay, normal po yung kumakain ng isda, pero yung kainin ka ng isda, hindi normal yon. Sino yon? Okay, anong sabi sa kanya ni Lord? Sabi ni Lord, puntahan mo tong bayan na to, mag-preach ka ng gospel. Anong sabi niya? Ayaw ko. Tumakbo ng tumakbo. Anong ginawa ni Lord sa kanya? Pinahabol. Hinabol ng bagyo, hinabol ng balyena, 3 araw, nasa loob ng tiyan ng isda. Bakit? Kasi sariling plano niya yung... You see, God will allow this circumstance, kasi magtatanong ka, bakit ginawa ni Lord sa kanya yun? Kalansan ng isda, pwede siya mamatay doon. Bakit kinontain siya? Ba't kinulong siya ni Lord doon ng 3 araw? You see, God allows these things. Parang inisip natin, hindi ba God is a good God? Bakit niya gagawin yun na ipapahamak niya ang anak niya, ang lingkod niya? Ibig sabihin pala, dumarating yun sa buhay ng isang lingkod ng Diyos o ng mananampalataya. Listen to this, na ayaw sumunod kay Lord. Pag pala may sarili kang plano, tuturuan ka ni Lord na sumunod sa plano niya. So gagawa ang, ganito kakamahal ni Lord, gagawa ang Diyos ng paraan para hindi ka mapunta doon sa dead end na alam niyang merong bangin para mag-detour ka. Yun ang ginawa niya kay Jonah. Yun din ang ginagawa niya sa iyo. Kung bakit minsan sa buhay natin nagtatanong tayo, Lord, ba't nangyayari sa akin to? Ba't parang nakakulong ako? Bakit parang ang dilim? Ba't parang nasa ilalim ako ng dagat na to? Bakit parang hindi ko nakikita ang araw, ang pag-asa, parang ang layo ko doon? Yun pala, may tinuturo sa iyo si Lord. Detour. God is leading you to a better direction. God is leading you to this number 3. God's plan. Pero bago yun, meron pa yung tayong example, si Judas, may plano ang Diyos sa kanya, pero may plano din siya. Ang plano ng Diyos, ang buhay niya ay magamit sa ministeryo ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang buhay ni Judas, yung talento, yung skills, negosyante po kasi si Judas, yung kanyang pagiging magaling sa numero, yung pagiging accountant at treasurer niya, magamit sana sa pag-advance ng kingdom ni Lord. Kaya lang, ano ang plano ni Judas? Own plan. Anong plano niya? Gamitin ang ministry para magpayaman lang. Gamitin si Jesus para umangat ang buhay. Yun ang plano ganun yung ginagawa ng iba. Lord, sasamba ako kasi may plano kaming pamilya. May gusto akong mangyari sa buhay ko. Kaya mag-worship ako sa iyo, kaya mag-pray ako, kaya magbabasa ako ng Bible because I want to prosper. So ginagamit ng mga tao ang Diyos, wrong. Magpagamit ka dapat sa Diyos. Ulitin ko po, hindi mo dapat ginagamit ang Diyos. Ikaw ang magpagamit sa Diyos. Hindi ka dapat, parang sa pera lang, may mga tao nagpapagamit na sa pera. Hindi ka dapat nagpapagamit sa pera. Ikaw dapat ang gumagamit ng, kaya may mga nabibili na ngayon, tao, prinsipyo nabibili. Huwag kang magsasalta, eto sa'yo, bayaran kita. Nabibili yung pagkatao nila. So hindi na tama kasi nga nagpapagamit na ang tao sa material. Ikaw dapat gumagamit doon. The same as with Judas, ginamit niya ang ministeryo ni Jesus para sa sarili niya. Own plan. Okay. Sino po dito may mga trabaho? Sino po may mga negosyo? Okay, huwag niyo pong gamitin yung trabaho, negosyo niyo para sa sarili lang. Gamitin niyo yan para kay Lord. Hindi po yan binigay ni Lord sa inyo para lang kumita at yumaman, magkapera at magmalaki kayo sa buhay. Gamitin niyo yan para kay Lord.
Parang ayaw niya yata. Pastor, nasanay na kasi ako, yung gusto ko lang, para kaya nga ako nagkagato kasi gusto ko lang. Let me tell you the truth. Alam ni Lord na gagamitin mo yan para sa Kanya, kaya niya binigay. Okay, in an instant, kung hindi mo gagamitin para sa Kanya yan, alam niyo sabi sa Bible, instantly, He can transfer that to someone. Transference of wealth ang tawag doon. Pwede niyang ibigay yan sa taong alam niya na gagamitin yung yaman mo, yung nabuo mo para kay Lord. So sayang, parang gano'n. Ano? Kasi nga, eventually, it will happen because Judas, mayroong pong pumalit sa kanya, naging treasurer, si Matthias. And that one is a disciple, is a follower filled with the Spirit, pero si Judas, give up na po niya yung kanyang buhay. So that is what happened kapag own plan. Okay? May mga pastor, sariling plano. May mga tumutugtog nga, para lang, kaya ako, pastor, gusto kong tumugtog para pogi ako pag sa picture. Yeah, para makilala ako na ako ay ang singer at vokalista ng simbahan namin. Okay? Alam niyo po, kung own plan mo lang yon, eventually God will remove you from that. Kaya alam ni Lord kung para sa Kanya, kung God's plan or own plan. Kaya po si Jonah, kahit anong gawin niya, nilid pa rin siya ni Lord. Si Judas naman, nung siya po ay sumuway sa plano ng Diyos, eventually siya ang sumuko. Okay, he gave up himself. Ano? Kumbaga si Jonah sumuko sa Lord, bandang huli, si Judas, sinuko niya yung sumuko na sa buhay. Okay, ito na yung pangatlo. God's plan. Handa na po ba kayo? Kasi dito ka gustong i-root ni Lord. Mga kapatid, if you will receive the message with an open heart, alam niyo po ang panalangin ko, lalagot, magbubunga kayo sa Panginoon. And eventually, no one and nothing can take you away from the presence of God. Wala nang magpapalayo, wala nang magpapatigil, wala na pong magbabago sa pananampalataya nyo. Lalago na lang yan ng lalago. Okay. So when you say God's plan, nasa same chapter po, in Proverbs 19 verse 23 na tayo. Kasi we started with 21, we started with 24, pero babalik akong konti. In the verse 23, it says, if you respect the Lord or God's plan in your life, and you will have a good life. Sinong gusto ng good life? Look at this. This is a good life. One that is satisfying and free from trouble. Okay, look at this God is telling us, kailangan irespeto daw natin ang Diyos. So pag sinabing irespeto mo ang Diyos, irespeto mo rin yung schedule niya. Irespeto mo din yung plano niya. Irespeto mo yung disenyo niya para sa'yo. Pag daw ginawa mong pagrerespeto, ang kapalit daw po niyan, ang resulta niyan, you will have a good life. And this is what everyone wants. Alam ko po, walang taong gusto pumangit ang buhay. Pag tinanong mo ang isang bata, hanggang lumaki po yan, anong pangarap mo? Magandang? Kaya wala pong pangit na plano ang Diyos. Because if you respect the Lord, He will give you a good life. Amen. Tanong, ang problema, yun bang ibibigay ng Diyos o yung ating ibibigay sa Diyos? Yan yung tanong. Ibig sabihin, kung anong itatanim mo, yun ang iyong, parang ganito, pag nirespeto mo pala ang Diyos, ang aanihin mo ay isang buhay na respeto. Kaya nga sa Ephesians chapter 6, pag nirespeto mo daw ang magulang mo, pareho, honor your father and your mother that you may have a good life and long life. Same. Yan po ay dahil si Lord, ang ama ng lahat, ang amang lumikha, gusto niya irespeto natin siya because surely when you respect Him, you will respect your parents. Now, here's the thing. Ang problema po, ulitin ko hindi po yung marireceive natin. Ang problema, yung tinatanim natin. The big question now here is, are we respecting God's plan? Nirirespeto ba natin ang disenyo ng Panginoon sa buhay natin? Nirirespeto ba natin ang plano, ang purpose ni Lord sa buhay natin? O nandun tayo sa no plan or own plan o gusto natin yung God's plan? Sino dito yung gusto God's plan? Okay, pwede ba makita ng kamay? Taas mo yung kanang kamay. Okay, sabi mo sa katabi mo, pinakamaganda yung God's plan.
Okay. If you will respect that, tignan niyo po mabuti ha. Yan din yung sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. If you trust the Lord with all your heart, if you trust the Lord, you will trust the plan of God, the God's plan with all your heart. He will lead you to the right. Bibigyan kanya ng tama, bibigyan kanya ng magandang buhay. Mga kapatid, tanungin ko, gusto niyo po ba yon? Okay, gusto niyo po ba sa mga anak niyo yon? Gusto niyo ba sa lahi niyo yon? Okay, simple lang. Be rooted in the plan of God. Irespeto natin ang plano ng Diyos. I have a simple question to you. Plano ba ng Diyos na magsamba ka sa Kanya? Pakisabi sa kanila mo, irespeto mo yon. Okay, plano ba ng Diyos na manalangin ka? Pakisabi sa kanila mo, irespeto mo yon. Plano ba ng Diyos na magpatawad ka? Sabihin mo sa kanila, irespeto mo yon. You see, there's a lot of plan of God. Pag binasa mo yung Bible, those are instructions. And all those instructions go to the big plan of God, which is, I share ko po sa inyo. Kasi pag tinanong mo, ano ba talagang plano ng Diyos sa akin? Ano ba talagang plano ng Diyos sa tao? Alam niyo po, God has a big plan for mankind that it can only be understood through Christ alone. Okay, by the way, bago natin tuloy po, may example po tayo sa God's plan. Walang iba kung hindi si Jesus, si Joseph, JJ. Si Joseph the dreamer, and si Jesus Christ mismo. Okay, they have completely undergo the plan of God in their lives. May plano ang Diyos kay Joseph, binigyan siya ng pangarap, pero hindi po naging maganda. Una, maraming dinaanan si Joseph, but still, the plan of God prevailed. Ano po yung plano ng Diyos? Gamitin siya para maligtas ang bayan ng Israel at ang buong mundo. Grabe. Naging blessing po siya sa buong mundo. Because when Egypt was blessed through him, the Israelites came, they were blessed through him, at yung ibang mga karatig bansa nila lumapit na blessed din sila. And this is a great picture of God's plan. Bakit po? Pag tinignan ninyo, plano pala ng Diyos na iligtas ang bayan ng Israel. But how did the Israelites went through and move on? Listen, si Joseph po ay nireject at papatayin na po siya ng mga kapatid. Sige, fast forward ko, bandang huli po, lumapit sila sa kanya, hindi na siya makilala dahil mukha na siyang Egyptian, yung damit niya para Egyptian, at siya po ay parang at some point nagtatago pa, nagpapanggap. Nung sinabi niya na siya yung Joseph na kapatid nila na mga gusto siyang patayin, alam niyo po ang ginawa ng mga kapatid? Yumuko, humingi ng tawad kasi alam nila baka patayin sila. Pero anong ginawa ni Joseph? Niyakap niya sila. What does that mean? Gawan niyo ako ng masama, gagawan ko kayo ng mabuti. Ililigtas ko pa rin kayo. Picture po yan ng buhay ni Jesus. Dahil si Jesus, ang una sa 7 last words niya, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang. Kasi anong ginawa sa kanya? Ilagyan ng tinik na korona, tinusok sa tagiliran, pinagpapalo, pinahirapan, pinako sa krus, papatayin. The same picture of Joseph. So doon palang makikita niyo, may plano pala si Lord. And the Bible said, it was fulfilled through Christ Jesus. Now, dahil memorize nyo ang Jeremiah 29:11, dadaanan po natin yan. Pero, i-correct ko lang po. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, I know the plans that I have for you. Sino nagsasalita? Okay, pakisabi sa katabi, may plano sa'yo si Lord. So, daanan lang po natin mabilis. Kung wala kang plano, huwag kung kani-kanino magtatanong. Magtanong ka kay Lord. Kung wala kang plano, huwag yung, ano ba yung magandang plano? Ano ba yung bagay sa akin? Because sometimes, people will tell you an answer subjectively, sa tingin ko, eto, yan. So sa tingin niya, yun yung tama at maganda sa'yo. Paano kung sabihin niya, ang bagay sa'yo mukhang Amerikano? O di magiging foreigner ka niyan one day, hindi ka bagay sa Pilipino, parang mas bagay ka sa Chinese. So parang naniwala ka naman, ay talaga friend? Kasi yung friend mo, love na love mo, so naniwala ka. Sa tingin ko. But that is subjective. Hindi po yun final authority. Pero minsan, tinitake natin yun as final authority. Okay, listen.
pag wala kang plano, tanungin mo yung nakakaalam ng plano sa'yo. Sino yon? Si Lord. Sabi ni Lord, for I know I have plans for you. Uy, sabi, pakikurot nga yung katabi mo, sabi, may plano pala si Lord sa'yo. So kung hanggang ngayon, matatapos na po yung 2026, by the way September na po susunod. Pag wala pa rin kayong plano, okay, hindi pa huli ang lahat. Naririnig niyo ang mensahe, alam niyo po, hindi po masama magtanong ng plano sa iba. For opinions. Pero ang masama, ginawa mong final authority. Remember this. Your final authority should be the Word of God. Hello. Sana po, dumating tayo sa punto ng buhay natin na wala nang hihigit pa sa sinabi ng Diyos sa buhay mo na salita ng iba. Dapat naniniwala ka na ang salita ng Diyos, yun ang pinakamataas. Mga kapatid, I hope you get this. Dahil ang sabi ni Lord, I know I have plans for you. Okay, medyo i-correct ko lang po muna bago ko ituloy. Dito po kasi, maraming mga ginagamit ito para sa sarili. Pastor, isa ako doon. Ako rin po, ginamit ko yan sa sarili ko. Pero pag tinignan niyo po yung context dito, sino ang kausap ni Lord sa salita? Sino mga nagba-Bible study sa inyo? Alam niyo po ba kung sinong kausap niya? The Jews. The Israelites. Sabi niyo ba, hindi ka naman Hudyo O wala kang plano ng Diyos sa'yo. Hudyo lang pala. Kasi for context po for context. So for this time, the Jews were put into exile sa Babylon. Sila po ay ginawang mga alipin, mga slave for I think 70 years if I may recall. At ang tagal po nito. And they were thinking, ganito yung isip nila, kailan kaya tayo makakabalik sa Jerusalem, sa Israel, para tayo ay mag-rebuild na ng bayan natin at ng bansa natin. Kasi for a long time, under tayo sa colony ng mga kalaban natin. So, parang ganito po yan, no? Wala na, ang tagal na natin dito. Nabuhay na yung next generation natin. Yung anak ko, yung apo ko, dito na nabuhay, parang wala nang pag-asa. Para ang hirap ng buhay, ganito na lang yung lahi natin for life. Ganun na po sila mag-isip. Until the prophet Jeremiah, the Lord spoke to him, nagsalita ang Diyos kay prophet Jeremiah, and this is the word. Alam nyo, kahit naka-exile kayo, alam nyo, kahit may umaalipin sa inyong bansa, makinig kayo. Ito ang sabi ng Diyos, may plano ang Diyos sa inyo. I don't know how your life is going right now. Hindi ko po alam ang eksaktong mga kalalagayan ng buhay ninyo, but I want to tell you something. May plano ang Diyos sa buhay mo. Parang hindi kayo masaya. Kasi for a long time, sa nararanasan natin, maraming pagkakataon, parang sabi mo, may plano, gawin ko na lang yung alam ko. And it didn't work. Hanggang dumating ka na sa point of discouragement at sabi mo, ayaw ko nang magplano kasi wala naman nangyayari. And so you come to the point of delay and come to the point of destruction at hindi mo na alam gagawin, parang you are dying in faith. But God spoke to the Israelites. And yes, we are heirs of Abraham through Christ, sabi ng Bible. You can also receive this not only in a personal way. Listen to this. Tanggapin nyo ito, hindi lang para sa sarili mo. Tanggapin mo ito para sa pamilya at lahi mo. Dahil hindi lang ikaw ang kausap ni Lord dito. Kausap ni Lord yung buong bansa ng Israel. Ibig sabihin, kausap niya yung buong lahi mo. Hello? Buong lahi mo, Ate Hana, gusto ni Lord bigyan ng plano. Hindi lang ikaw. Kasi the problem is, we take it on ourselves alone. Parang may plano ako. May plano ang Diyos sa akin. Teka lang, parang naiwan yung pamilya mo. Pwede bang sabihin natin may plano ang Diyos sa pamilya natin? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa pamilya mo? O kung magkapamilya kayo, natin. And now He's speaking. For I know I have my plans for you, your family, says the Lord. The message is from the Lord. Si Jeremiah po nagsasalita, no? Anong sabi niya? I have good plans for you, your family. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Isa-isahin po natin.
Yung unang sinabi ni Lord, may plan. Doon pa lang dapat assured ka na. Doon pa lang dapat complete ka na. Ay, may plano pala si Lord sa akin. Noon wala akong plano. Noon puro plano kong nasusunod. Sablay, mahirap, magulo, nakakapagod. Pero may plano pala si Lord sa akin. So here's the thing. Ano yung plano ni Lord sa bansang Israel, sa bayang niyang pinili? By the way, He calls Israel in the Old Testament, my child, anak. So in the New Testament, if we are heirs of Abraham, it is also the recipient po ng pangako na ito ay yung mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo. At naniniwala ko lahat ng kausap ko ngayon tumanggap kay Kristo. Naniniwala po ba kayo ang tanging makapagliligtas lang sa iyo ay si Jesus Christ? Kasi siya lang ang walang kasalanan at inako niya ang ating mga kasalanan. Kaya pagka sinabing nagsisi ka na sa iyong kasalanan, iniwan mo na yung kasalanan mo, inako niya yon. Hindi lang naiwan sa sahig, hindi lang naiwan sa cross, sa kung saan man. Inako ni... Okay, Pastor, paano inako? Siya po yung napako. Inako niya yung maling ginawa, maling mga pinaggagawa natin, kaya sa naparusahan, kaya sa napako. So hindi po yun wala lang, hindi yun nahulog lang sa impyerno. Hindi yun parang nag-vanish lang. Yung parusa ng kasalanan natin, inako talaga ni Jesus. Nakukuha po ba? So if you have that mindset, only through Christ I am saved, only through Christ I am forgiven, you become a heir of Abraham, the recipient ng lahat ng pangako ng mga Israelita, at isa po ito. Number 1, I know the plans I have for you. The number 1 plan, I have good plans for you. Ay, Pastor, kaya pala, ang utak ko, walang ibang inisip kung hindi magagandang plano. Listen to this. Because all the while, si Lord ang naglalagay ng lahat ng magagandang plano sa iyo. Okay, kaya nga po, ang gusto ni Lord, laging magandang plano ang mapasayo. Kaya nga, alam niyo po, you can never change the mind of God for you. Kahit na baguhin mo pa yung ruta o papangitin mo pa yung buhay mo, let me tell you something. Hanggat nabubuhay ka, hahabulin ka ng Diyos para ayusin yung buhay mo. I tell you, kahit napilitin mo pang lumayo sa Kanya, kahit pilitin mo pang sirain yung, ay sabi mo talagang wawasain ko yung buhay ko kasi wala namang nagmamahal. Kasi kahit anong gawin mo, hahabulin ka ng Lord, aayusin niya yung buhay mo. That is why there are people praying for you. That is why there are people who loves you. Hindi ka lang nila mahal dahil kasama ka nila, mahal ka nila kasi mahal ka ni Lord. I tell you, hahabulin ka talaga ni Lord. Ito yung minsan na medyo may contradiction na yung mga pilosopo po ay kinukontra ang Lord at binibigyan nila ito ng debate at pagtatalo. Yung kasunod na plano. Tignan niyo po. I don't plan to... yan yung po yung kasunod. I don't plan to hurt you. Pero bakit nung nanampalataya ako sa Diyos, lalo akong nasaktan? Sabi nung isa na nung lumapit kay Lord, binulungan ni Lord, iwanan mo na yung maling relasyon mo. Aray! Ang sakit, Lord. Teka, si Lord bang sumasakit sa'yo o ikaw? Di ba? Nasasaktan ka kasi pinapaiwan sa'yo. Nung nanampalataya ka sa Diyos, sabi niya, wala akong plano para saktan ka. Pero nung lumapit ka sa Diyos, pinapaiwan niya sa'yo yung maling relasyon mo, pinapaiwan niya sa'yo yung mga bisyo mo, pinapaiwan niya sa'yo yung mga maling ginagawa mo, yung mga maling kaibigan mo, at sabi mo, ang sakit, Lord. Sabi mo, wala kang planong saktan ako. Let me tell you something. There are pains and hurts that saves. May mga sakit na kailangan mong maranasan para maligtas ka. Yung iba nga, bago matuto, kailangan pang masaktan eh. What I'm saying is this. May mga sakit na kailangan mong maranasan para matuto. And parents, hindi natin kayang pigilan po yun. There will be times that we will just pray to God and tell God, Lord, tulungan mo yung mga anak namin kasi gusto pa nilang maranasan yung mali. Gusto na naming iiwas pero ayaw nilang makinig. Lord, mararanasan na nila. Ayaw nilang makinig. Pag naranasan nila, babalik sa'yo. And they cry out to God just like the Israelites. Nagutom sila, hindi sila binigyan ng pagkain ni Lord, tagtuyot sila inallow ni Lord na sakupin ng maraming bansa for long years. Kaya nga po sa Bible, ang tawag doon, long suffering. So ang tagal-tagal, bigla silang tatawag sa, Lord, tulungan mo kami. Okay, ito maganda. Pag humingi po ba ng tulong kay Lord, nagtatampo si Lord? Ganito ba si Lord?
Ang tagal nyong tumalikod sa akin, hihingi kayo ng tulong, gusto nyo agad-agad. Ganun ba si Lord? Hindi siya katulad nung katabi mo. Na kapag ka sinaktan, nagtatampo, pag humingi ng tulong, ayoko. Kasi hindi na tayo friends. Alam niyo si Lord, pag tumalikod ka ng kahit 1,000 taon, pag humingi ka ng tulong ngayon, yung 1,000 taon na yon, kinakalimutan niya na kasi gusto kanyang iahon ngayon. Ganon si Lord. Hindi nagtatampo. Kasi matured si Lord. Amen. Okay. He does not plan to hurt us. He will keep you away from those things that will hurt you, but sometimes it will hurt you. Hindi dahil sinasaktan ka ng Diyos, sinasaktan mo yung sarili mo. Hindi si Lord ang nananakit sa'yo. Ikaw ang nananakit kasi pinipilit mo yung gusto mo. Samantalang may magandang plano sa iyo ang Amen. Sino po may natututunan? Okay. And lastly, I plan to give you hope and a future. Ang ganda po nito. When you say hope in the book, in the original text of the Bible, listen to this Pag sinabi pong hope, kasi tayo po, we are just seeing the future. Listen to this. Listen to this. Pag sinabing hope, you will see the end. Hello? Tayo, ang nakikita lang natin, future. May katuloy pa. Pag sinabing hope sa Bible, yung totoong meaning po niya sa Hebrew word, it talks about the end. Hello? Hello? Wala nang katuloy. Okay. Pastor, pakilinaw po. Listen to this. Everyone must have hope, an end. Naniniwala po ba kayong may katapusan yung katabi ninyo? Okay, pakipaalala nga sa kanya. Sabi mo, may katapusan din. May katapusan ka din. Lahat ng ugali mo may katapusan. Lahat na... Okay. Listen to this. Lahat ng pangit matatapos. May end yan. Listen, listen. Lahat ng utang mo matatapos. Hope, may end yan. Lahat ng may sakit matatapos din yan. Hope, end. Lahat ng sirang relasyon matatapos din yan. Ibig sabihin, aayos din. Hope, end. May katapusan lahat. Lahat ng hindi magandang nararanasan, nararamdaman, nangyayari sa'yo, may end yan. And that's hope. Nakukuha po ba? Hindi lang sa future natutuloy yung buhay mo. Matatapos po talaga. Pastor, mamamatay na, hindi pa rin tapos. Kaya nga may kabilang buhay. Hello? Kasi sa kabilang buhay, pag binasa niyo po yung Book of Revelations, wala nang sakit doon. Wala nang sama ng loob doon. Wala nang iiyak doon. Wala nang pangit doon. Lahat daw doon ay magaganda kung nasa Panginoon ka. Ayan. Kaya sabi mo sa katabi mo, matatapos din yan. Yun yung hope. Yun yung pag-asa. You are looking at the end and everything has to end. Even the beautiful things on earth must end. Hello, hello. Okay, listen. Lahat ng gagawin at bibilin mong magagandang bagay sa lupa, matatapos po yan. Okay, listen to this. Lahat ng magagandang relasyon nyo sa lupa, matatapos din yan. Ayaw nyo maniwala, ano? Okay, bakit? Kasi may mas magandang relasyon sa kabilang buhay. That is an eternal, loving relationship. Yung karelasyon mo sa lupa, temporary lang yan. Yung nabili mo, yung bagay na meron ka sa lupa, temporary lang yan. Yung mga ipagkakaloob sa iyo ni Lord sa kabilang buhay, forever. O, pili ka. Anong gusto mo? Yung kinakalawang, nasisira, nawawala, o yung hindi nawawala? Yun po ang hope. That is why Paul is one of the person who said this, I was so eager to be with you, Jesus Christ. I was so eager to be with you, my Lord. But I cannot yet. Marami pang gagawin. Alam niyo, sana ganun po tayo, no? Yung excited ka nang pumunta sa kabilang buhay, pero hindi pa dapat kasi marami ka pang gagawin na plano ni Lord sa lupa. Hindi yung, Lord, excited na akong sumakay kabilang buhay kasi wala na akong plano. Lord, excited na ako sa kabilang buhay kasi wala na akong pag-asa dito sa lupa. Alam niyo po, sana nakikita natin yung hope, yung end natin, yung good future natin. And listen to this. Here's the good thing. Here's the good part.
yung good future na yan, kaya nakadagdag po yan. Di ba may hope na, nakikita mo na yung end. Yung good future na yan, kasi mauuna ka sa lahi mo. Hello. Alam ni Lord, yung mga kausap niya na Israelita, na Jews during this time, mauunang mamamatay kaysa doon sa mga bata. So yung good future na sinasabi ni Lord dyan, pinapangakuan niya, hindi na yung mga kausap niya. Pangako niya yan sa lahi ng Israel. So if you receive this, may magandang plano si Lord hindi lang sa'yo. May magandang plano si Lord sa buong lahi mo. If you receive this, may hindi masasaktan, hindi i-hurt ni Lord, pero bibigyan niya ng isang alam niyo po yun, it's just a beautiful, I cannot really, hindi ko po siya ma-picture, hindi ko siya maituro o ma-describe sa inyo. But if you will just have that heart po, na isipin na lang kung anong klaseng magandang buhay to, it's beyond imagination. Hindi po talaga siya, sabi ng Bible, hindi siya masusukat ng utak ng tao, yung ganda ng buhay na naghihintay sa atin balang araw. Kaya ganun po yung mga disciples na patay kung patay. Kung batuhin kami, kung ikulong kami, kung patayin kami for the sake of Christ, for the sake of the gospel, sige gawin ninyo. Kasi alam nyo, mas gusto pa nilang makunin na sila ni Lord. Kasi alam nila yung buhay dito sa lupa, magulo kahit na anong pasarap mo sa lupa, magulo pa din eh. Pero alam niyo yung buhay, yung gusto nila, yung marating yung buhay na yon, because that is the hope that they are waiting for. Kaya nga po to all, sa lahat po ng mga namatayan, alam niyo may hope din po tayo. Sabi ng Bible that one day, we can be with them together again in that beautiful hope that God gave. Yun po yung beautiful hope, yung bagong buhay sa kabilang buhay. But before that happens, tandaan niyo po ito, kailangan ihanda mo yung good future para sa lahi mo. Yun po ang gusto ni Lord na matanggap natin na may plano siya hindi lang para sa iyo, pero para sa magandang kinabukasan ng lahi mo. Alam niyo po, this is what I am excited about. Hindi lang ikaw ang gustong iligtas ni Lord. Gusto niyang iligtas yung buong lahi mo. Gusto niyang iligtas lahat ng mga hindi pa lumilitaw ngayon. Gusto niya pong iligtas yan. And here's the thing. I want to connect this in the New Testament and then we will end with this. Kung yan ay sinabi ni Lord sa Old Testament to the Jews, to the Israelites, God Himself, meron siyang prayer. Na yung prayer po na ito, ang laman, yung plano ng Diyos. At kapag si Jesus po ang nag-pray, pakinggan nyo mabuti. Kasi yun yung gusto niya na ipag-pray din natin ngayon. The problem is, we don't hear the prayers of Jesus Christ. Ano po yung mga tinuro sa ating prayer? Yung prayer para sa sarili, yung prayer na nire-recite. But we neglect the prayer of Jesus. The most important prayers are the prayers of Jesus Christ. Take note ha. Last week po, we are rooted in prayer. Ulitin ko po. The most important prayers are the prayers of Jesus Christ. Hello? Kasi Kristiyano tayo. And we do not just pray for our own selves. We pray for the sake of Christ. We pray for the sake of the kingdom of God. We pray for the sake of God's will. And this is a wonderful prayer. Tinanong po si Jesus ng mga disciples, Jesus, you are always going out in the morning. We don't see you. Bago po sumikat ang araw, wala kayo sa tabi namin because we know you're praying. Can you teach us what to pray? Can you teach us how to pray? Alam niyo po, sumagot po si Jesus, and that is what we call today the Lord's Prayer. Pero tingnan niyo po yung laman ng Lord's Prayer. It started with, Our Father in heaven, hallowed be thy name. And in verse 10, the prayer that Jesus taught and the prayer that should be in our heart is this. We pray that your kingdom will come. This is the plan of God. That your kingdom will come. Here's the plan of God. We pray that your kingdom will come. Why? Because the kingdom of God is the most beautiful kingdom that should influence a nation. Yan yung kumbaga kung mangangarap ka, kaya nga yung iba gusto mag-ibang bansa eh.
Kasi doon maganda, walang kurakot doon. Dito sa Pilipinas, puro ganito. Doon yung tax na pupunta talaga sa ganito, maayos doon, payapa doon. Gusto nila nasa ibang bansa, ayaw na nila sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ganito, yan. Nako-compare. But you know what? We are not supposed to just pray, Lord, dali mo ako sa ibang bansa. We are not supposed to pray na, Lord, paganday mo yung buhay ko. We are supposed to pray for the plan of God, for the kingdom of God to come in Bungabon. To come on earth, to come in your family, to come in your house. Why? In the kingdom of God, there is love, there is beauty, there's forgiveness, there's hope, there's faith, there's all the beautiful things in the kingdom of God. Sino gusto nun? Kaya lang, ang dami nating plano. Pero na-miss natin tong plano ni Lord. Lord, gusto ko yung kingdom mo sa bahay ko. Yung maganda yung relasyon naming magkakapamilya, kingdom yun eh. That is the heart of God. Lord, gusto namin yung kingdom mo nandun sa negosyo, sa trabaho namin, sa school namin. Alam niyo po yung mga schools ngayon, that's why that is happening. There's no kingdom of God in there. That is the kingdom of darkness because the enemy came to kill, steal, and destroy. Literal, papatayin yung bata. Ng isang bata din, sisirain yung buhay. Wala nang ang buhay, sisirain pa yung pamilya. Emotionally, sinisira nila yung mga natatakot yung mga bata, yung mga teachers. Alam niyo po, kawawa po pag wala yung kingdom ni God. But where is the kingdom of God, there is peace. Where the kingdom of God, there is love. Walang barilan sa kingdom of God. May mag-aaway pero may magpapatawad. That's the kingdom of God. Mga kapatid, God wants His plan to happen in your life. Kaya ganun niya siya nagturo, let your kingdom come. Sino po dito gustong maranasan ang kaharian ng Diyos? Okay, huwag kayong magpe-pray ng ganito, Lord, kunin mo na ako para maranasan ko. Lord, let your kingdom come. That is why we want the kingdom, the presence of God to come upon our house, to come upon our hearts, to come upon our family, to come upon our church, our community. Yung bayan natin, dapat may kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ma-impluwensahan tayo kung paano daw po. Di ba yan yung sabi? What you want will be done here on earth, the same as in, ang linaw niyan. Lord, kung paano nyo tinatrato ang kaharian mo dyan sa langit, iparanas mo sa amin dito sa lupa, ganun din ang mangyari sa amin. So kung sa langit puno ng pagmamahal, sa lupa rin maranasan namin puno ng pagmamahal. Kung sa langit walang korupsyon, walang dayaan, sa lupa rin, Lord, mararanasan namin walang dayaan, walang korupsyon. We tend to abuse the blessings of God. We become not good stewards. We become too consumed nung nahahawakan, nung natatanggap natin, nakakalimutan natin, may nagbigay, kaya mo nahawakan. Huwag niyo po sana tayong makalimot. Let me remind you, every one of us, kasama niyo po ako dito, kaya ka may hinahawakan ngayon, may nagbigay sa'yo. And let me tell you who. It is the Lord. Lahat ng meron tayo, hiram lang. Kanino po yan? Kay Lord. Kaya hingiin niyo, Lord, let your kingdom come. Make me a good steward, make me wise. Yung ipapahawak sa akin, pwede po bang magamit ko para sa'yo, hindi lang para sa... Yan ang problema. Okay, let me make this very quick. What is the plan of God? Number one, the plan of God is the glory of God. The plan of God is the glory of God. Number two, the plan of God, number two, the faithfulness of the church. Number three, plan of God, the advancement of the kingdom of God. Saan po makikita to? Please read John chapter 17. Okay, this is the heart and the prayer of Jesus Christ. Bakit number one, glory of God? In verse 1, after Jesus said this, He looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Wala pong ibang plano ang Diyos. Number one, kung hindi mag-glorify siya. Kaya nga sa Diyos, kaya nga sa hari ng mga hari, wala pong ibang gusto ang Diyos na totoo na siya lang ang Diyos ng lahat. Kaya nga may mga tao nagjo-Diyos-Diyosan kasi gusto nila sila ang tingalain ng lahat. Kaya yung mga Diyos, false gods po yan. Yung gusto ng tao, ako. Okay, listen. Para kay Lord lang yon. Yun ang kinuha ng demonyo sa Diyos, kaya naging demonyo siya. Kasi sabi ng demonyo, yung kaya ni Lord, kaya ko din. Kaya may mga tao ngayon nagpapaka-Diyos.
hindi na nagpe-pray, hindi humingi ng tulong sa Diyos, hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray, wala nang pakialam sa pananampalataya. Pero gagawin nila lahat para marating yung pangarap nila. Walang Diyos nga lang. Own plan. So there's a big problem kasi nagpapaka-Diyos ka na, you are like the devil who is God to himself, who is God to the minions of devils, who is God to the godless, the Satan. Pero si God, sabi niya, commandment number 1 sa 10 commandments. Memorize nyo to. I am the Lord your God. There shall be no other gods beside me. Ang gusto ni Lord, ang plano niya, mag-glorify siya sa lahat. Sabi niya, kung hindi niyo ako bibigyan, hindi niyo ako i-glorify, hindi niyo ako i-honor, hindi niyo ako i-worship, yung mga nilikha kong bato, mag-worship sa akin yan. They will see my glory. Alam niyo po, pag sinabing makita yung glory ng Lord, luluhod talaga ang mga tao. That is why the Bible said, every knee will bow, every tongue will confess, every hands will be lifted up. Hindi pa natin naintindihan ito ngayon, pero one day when you receive that revelation, hindi ka magdadalawang isip na palakpakan, na itaas ang kamay sa Panginoon, hindi ka magdadalawang isip awitan ng Panginoon. Bakit? Malalaman mo, He is glorious God. Number 2, the faithfulness of the church. Sabi ni Jesus, I pray for the disciples. I am not just praying for the world, but those you have given me, for they are yours. I will remain in the world no longer, but they, disciples, are still in the world. And I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Sino pinagpipray niya? Yung mga disciples. Sino po yan? Church. Why? Because the church is called the bride of Jesus Christ. Hindi kayang sirain ng demonyo ang Diyos. So susubukan niyang sirain ang asawa ng Diyos. Sino ang asawa ng Diyos? The church. Because the church is called the bride of Jesus. Okay, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, asawa ka pala ni Jesus Christ. Yun ang turing sa atin sa church. So now, untouchable si Jesus, pero yung mga tao nasa laman. Pakikurot nga yung katabi mong nasa laman. Ayan. Yung laman na yan, natutokso pa yan. Kaya yung demonyo, hindi kanya pipigilang kurutin at hilain pabalik sa dati mong buhay. Hindi kanya titigilan na i-uproot, sipa-sipain, lokohin, itempt. That is why the enemy, we experience struggles in life. We experience delays, distractions, we experience a lot of discouragements because the enemy is still at work today. For the enemy came to kill, steal, and sometimes diseases are also the work of the enemy para tumigil kang manampalataya sa Panginoon. And now Jesus' plan. Ano yung plano ni Jesus? Balik natin number 2. His plan is to protect the faithfulness of the church. Gusto niya maging faithful yung church. Plano ni Lord yan. Plano ni Lord na manatili ka hanggang dulo. Those who will remain in me and I will remain in you. Sabi niya, ask whatever you pray and I will give it to you. Yan ang plano ng Diyos. And lastly, number 3, the advancement of the kingdom of God. Ito yung pangatlong prayer ni Jesus Christ. Itong mga prayer po na ito, yung mga huling panalangin niya to bago po siya ipako sa krus. My prayer is not for them to be alone. It's not for the world alone, I mean. I pray also for those who will believe in me through their message. Yung mga hindi pa daw nakarinig ng mensahe, yung mga hindi pa daw mananampalataya, ang sabi ni Jesus, I pray for them. So kayo, nakakarinig na kayo. Pero hindi lang daw kayo ang pinagpe-pray ni Jesus. Pinagpe-pray din niya yung mga hindi pa, yung mga makikinig pa lang. Ay, kayo po ba pinagpe-pray niyo yung iba? Na makarinig din ng mensahe? Ano? That they will believe me through their... Na Lord, pag narinig nila yung message, maniwala din sila. Kasi marami, pinipilosopo na yung Word of God. Kasi yung iba, binabaliwan na lang yung Word of God. Pero again, yung Word ng iba, mahalaga, maganda sa kanila. Pero yung Word of God, wala nang saysay sa kanila. That they may be one with us. Ano po ibig sabihin ito? Ang plano ni Lord na mag-advance yung kingdom niya. That's number 3, the advancement of the kingdom of God. It's a gospel ministry. There's a prayer, there's a plan of God
na maraming makakilala sa Diyos. Ang tanong ko, gusto niyo po bang makakilala ang pamilya niyo sa Panginoon? That's the plan of God. Hindi mo lang plano yan. Kung nasa heart mo na yan, maganda, naka-align ka na sa plano ng Diyos. Kung wala pa, pag-pray mo, Lord, yung plano nyo, hindi yung plano ko lang. Kasi ang plano ko lang, mapakain sila. Ang plano ni Lord, busugin sila ng salita ng Diyos. Ikaw sa hapagkainan lang. Ang plano ni Lord, meron silang day and night word of God. Ikaw ang plano mo lang, day and night na tinapay. Kaya nga sabi ni Jesus, man does not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. Church, i-align natin yung plano natin sa Diyos. That is why I welcome you to this declaration. I am rooted in God's plan. Pwede po ba sabihin natin ito? I am rooted in God's plan. Okay, ano ibig sabihin niya? Number 1, God is glorified in me. Yan yung number 1 na plano ni Lord sa buhay mo. Na laging nag-glorify ang Diyos. Na sa tuwing nakikita ka, ang sinasabi ng mga tao, ang galing ni Lord sa buhay mo. Alam mo, grabe naging successful ka, ang grabe, na-promote ka, grabe, kumanda, yung ugali mo, ang ganda na, ang galing ni Lord sa buhay mo. Yeah, it's easy to see an achievement from the world. Like, nakuha to, nabili ito, may ganito, may something. Pero iba po yung kapag ang nakita, hindi yung nakuha mo. Hello. Listen to this. Ito po yung maganda. Yung ang nakita, si Lord ang nagbigay sa'yo. And people will give glory to God because of you. Ang dali pong makita ng galing ng tao sa mundo. Pinapalakpakan pa nga natin yan eh. Pero ito po yung tama na plano ng Diyos. Yung ang palakpakan, hindi yung galing mo, yung galing ni Lord sa'yo. Ang galing ni Lord sa taong to. Alam mo, yung hindi lang yung natutuwa yung tao na ang bait niya, Pero alam niya yung makikita na ang bait ni Lord sa'yo. That's the glory of God. And that's the plan of God for you. Number 2, pwede po bang i-declare natin ito? I am a faithful disciple of Jesus. 1, 2, 3. And lastly, number 3, I am advancing God's kingdom. 1, 2, 3. Kaya ano ibig sabihin yan? Plano ng Diyos, tulad ng prayer niya, na tayo po'y magpatuloy at lumago. Maging disciple. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Mag-aral tayo ng paraan ng Diyos. Wag lang yung paraan ng mundo. As we advance God's kingdom, we now become vessels, picture of the Christ-likeness. Can I call my wife? Pastora, halika dito, Sarah. Bakit gusto ni Lord rooted ka sa plano niya? Kasi po yung plano ng Lord, para sa iyo talaga yun. Ito sabi ni Jesus, but seek first, ito po yung plano ng Diyos, but seek first His kingdom, God, and His righteousness, plans, and all these things shall be given to you as well. There's a principle of God na ayaw ka namang sanang pahirapan ni Lord, kaya lang nahihirapan ka because you don't seek Him first. Tingnan niyo po yung kasunod, all these things shall be given to you as, ibibigay daw ni Lord lahat ng mga kailangan. Sino po may mga kailangan? Ibibigay ni Lord kung nandun ka sa God's plan. Ngayon, kung wala ka sa God's plan, own plan, pipilitin mong makuha yung mga pangangailangan mo. Ngayon, anong tanong ko? Anong mas madali? Bibigay ni Lord o pipilitin mong makuha? Bibigay ni Lord. Just like the Samaritan woman in the well, ano pong ginawa ng Samaritan woman? Nag-iigib. Dumating si Jesus, sabi niya sa babaeng Samaritano, meron akong tubig na pwedeng ibigay sa'yo. Kaya lang, hindi naniniwala yung, kasi ang unang tanong ng babae, nasaan yung, wala kang pangkuha eh. So paano mo ko bibigyan ng tubig? Anong pinagsasabi mo? Parang yan, pag binasa mo, anong pinagsasabi ni Pastor? Anong pinagsasabi ng Word? Pag inuna ko si Lord, bibigyan niya lahat. Ilang beses ko na ginawa yan, wala pa rin. So nagtadi-discourage ka na naman. Hindi mo alam, meron palang formula ito. If you seek first God and His righteousness, plans, ibig sabihin, magbabasa ka talaga ng Bible. Ibig sabihin, magpe-pray ka talaga. Lord, plano mo ba ito sa buhay ko? I remember the time. Kaya ako po tinawag si Pastora. Because I will end up with this verse. Psalms 23 verse 6. Surely, your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life.
and I will live in the house of the Lord forever. This is being rooted po. To live in the house of the Lord forever. Okay, I just want to make an illustration. Nung ako po ay nag-graduate and I started working, that is the time I received the full revelation na ako po ay tinatawag ng Diyos na mag-ministry, na maglingkod sa Diyos. And I was at 17 years old, hindi pa naman full, pero binigyan niya na ako ng revelation, mag-asawa ka. So, mag-asawa ka. And I start praying for that. Lord, let your will be done, let your will be done. Nagkaroon po ako ng girlfriend, pero nagkaroon siya ng iba. Yung first girlfriend ko, hindi kami nagkatuluyan. Nasaktan ako. I let go. Ang sakit. Sabi ko, bakit mo ako, Lord, sinasaktan? I found out, hindi pala si Lord ang nananakit. Sinasaktan ko lang ang damda kasi ayaw ko mag-let go. Kasi hindi ko alam yung future. Pero si Lord alam niya. So when I started let go, after a year, karoon po ako ng mga dinidate na sabi ko, Lord, pag ito, kasi 19, working na ako no 19, 20, Lord, pag itong dinidate ko, na isama ko sa encounter at nag-retreat at maging Christian to, siya na, sabi ko gano'n. Makulit ako, ayaw nila mag-encounter, ayaw nila mag-retreat. Yun pala, hindi pala sila. So pagka tinanggihan na ako, ayaw ko na. Until merong nag-post po siya nahilig siya magbasa ng book, nag-post siya ng verse sa book, nag-comment ako, nagkausap kami ngayon. So sabi ko, Lord, if this is your will, let it be done. So yung Matthew 6:33, wala po kong ibang dineclare ko, seek first the kingdom. I will seek you, Lord, your plan. Okay, during those time na sinisik ko po siya, hindi po siya ang sinik ko kagad, kaya hindi naman ako agad nagligaw, hindi ako agad nagpunta sa bahay nila. Ang ginawa ko po, nag-serve ako kay Lord. Naging assistant pastor ako ng satellite church ng TFBC, na-promote po ako. And then kahit na nasa church na po ako nagpapastor, mayroon po akong time pagkatapos ko sa trabaho as a nurse, pupunta ako sa mga community, magsishare po akong gospel. Lord, magsuserve ako sa iyo. Yung trabaho ko po na nawala pa as a nurse. So natanggal ako sa trabaho, yung ate ko, si Peng, lumapit sa akin, akong bahala sa iyo, mag-serve ka lang kay Lord. So parang may uwak na dumating. Kasi minsan natatakot tayo, pag nawalan ako ng trabaho, baka hindi ako makapag-serve. Alam niyo po ang ginawa ni Lord, nung nawalan ako ng trabaho, doon ako mas nakapag-serve. Tapos, sabi ko, Lord, let your kingdom come. Until the Lord said, remind niya ako, di ba sabi ko mag-asawa ka? Nung 17 ka pa lang, 20 ka na ngayon, 21 ka na. Mag-asawa ka. At 22, doon ko siya nakausap. 23 po kasi ako kinasal. So, nung 23 na ako, nung 22, yung time na yon, nagsiserve lang ako kay Lord. Ito yung ginawa ni Lord. Surely your goodness and unfailing. Siya po kasi yung goodness ni Lord sa akin. Anong sabi? Will pursue me all the days of my... Okay, listen to this. Habang pinipursue ko si Lord, pinupursue ako ng goodness ni Lord. Pero may word pala, if I seek first the kingdom of God, all these things shall be. If I pursue God, the Lord, goodness and unfailing love will pursue me. Ito ginagawa ng iba, ang pinursu, yung blessing. Ang pinursu, sige, ikaw ang lumakad. Ang hinabol yung, gusto ko na ng mag-asawa, ba't ang tagal? Ang kailan mo ba, Lord, ibibigay yung asawa? Lord, gusto ko nang ma-promote, ba't ang tagal ng promotion? Sige. Lord, bakit ang tagal ng blessing? Hinahabol mo yung blessing lumalayo. Kasi sabi ni Lord, mali yung hinahabol mo. Seek first, sino? Yung blessing? Seek first the kingdom, the plan of God. Pursue God. So the blessing will pursue you. Asan yung anak ko? Selena, come here. Dahil kaka-pursue ko kay Lord, dalawa na kami nagpa-pursue, ayan na. May sumunod pang blessing. Yeah, sumusunod. Ayan pa, may darating pang blessing na isa. Oh, ayan oh. Kaka-serve mo kay Lord, yung blessing tuloy-tuloy. Di ba? You get that? Sino ditong babaguhin na yung prinsipyo? Si Lord nang hahabulin, hindi blessing. Okay. Alam nyo, kakahabol nyo kay Lord, darating ang promotion sa inyo. Kakahabol nyo kay Lord, darating ang victory sa inyo. Kakahabol nyo kay Lord, bababayaran yung mga utang ninyo.
Kakaserve nyo kay Lord, magmumultiply ang pamilya ninyo. Yung mga may sakit, kakaserve nyo kay Lord, gagaling kayo. Yung mga may problema, aayusin ni Lord yan. Listen to this. Ito pinakamaganda. Yung mga susunod kay Lord, yung mga ipupursue si Lord, goodness and unfailing love will pursue you all the days of your life. Ito pinakamaganda. And you will be rooted in the house of the Lord forever. Wala nang magtatanggal sa iyo sa presensya ng Panginoon. Amen?